Tinatawag tayo, binubuksan ng mga pintuan ng kalangitan, pintuan ng paraiso. Tinatawag tayo, ya baghiyal khairi aqbil. O ikaw na naghahangad ng kabutihan. Kabutihan dito sa mundo, kabutihan higit lalo sa iyong libingan, naghahangad ng kabutihan sa araw na haharap ka sa kabilang buhay, aqbil. Ituon mo ang iyong buong atensyon sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم Pagpaparami ng mabuting intensyon. Pagpaparami ng mabuting mga intensyon. Magniyat tayo. Wag tayong magtipid pagdating sa pag-i-intend ng mga mabubuting mga gawain. Bakit? Sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matatagpuan din ang hadith na ito sa mga hadith na tinipon ni Imam An-Nawawi sa kanyang 40 hadith. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila." Sino mang alipin ang nagniyat na gumawa ng isang mabuti. Mamayang gabi, inshallah, magbabasa pa ako ng Quran. Dadagdagan ko pa ang mga juz na aking nabasa na. Dagdagan ko pa ang mga sura na aking nabasa. Subalit hindi niya nagawa. Sa ilang kadahilanan, nadala siya ng pagod, nakaidlip, at paggising niya ay magtatahajjud na, hindi niya nagawa. Pero nagniyat siya. At ito ay mabuting gawain. Sabi dito, sino mang nagniyat, nag-intend, na gumawa ng isang mabuti, isusulat na ito sa kanyang talaan. Na hindi niya pa nagagawa. Isusulat sa kanya ito, hasanatan kamila. Na as if nagawa niya ng ganap yung gawain na kanyang nilalayo na gusto niyang gawin. Imagine, nag-intend ka na magpapakain ka ng mga kapatid na nangangailangan. Bibisita ka sa may sakit. Bibisita ka sa iyong mga magulang. Imagine kung nag-intend ka na magpapakain ka, halimbawa, papakainin mo ang isang jamaah sa isang masjid. Biglang dumating sa iyo ang pagsubok, pinansyal, at hindi mo magagawang ituloy yung bagay na nilayon mo. Sinasabi sa hadith na ito, sapat ang iyong mabuting intensyon, gagantimpalaan ka dito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay itatala na sa talaan ng iyong mga mabubuting mga gawain. Sabi sa pagpapatuloy ng hadith, فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا. Kapag naman ang isang alipin ay naglayon na gumawa ng isang mabuting gawain, at naisakatuparan niya nga ito, nagawa niya, ano ang magiging mukha ng kanyang gantimpala? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin. Sabi sa pagpapatuloy ng hadith, ila adha'afin kathira. Allahu Akbar. Sabi dito, sino mang alipin ang naghangad na gumawa ng isang kabutihan at naisakatuparan niya nga ito, ang mukha ng magiging gantimpala niya ay gagantimpalaan siya ng Allahu Ta'ala ng 10 beses. As if nagawa niya ito ng 10 beses hanggang sa 700 times. Tahta masyiatillah. Nasa ilalim ito ng pagpapasya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ilang ulit niya gustong i-multiply ang katumbas ng iyong nagawang isang mabuti. Isang mabuti lang ito, kapatid. At sabi pa sa pagpapatuloy ng hadith, ila adha'afin kathira. Hindi lang siya hanggang 700. Maaari pa itong i-multiply ng Allah ng higit pa doon kung nanaisin niya. Mga kapatid, sa pananampalataya, tingnan natin bilang awa. Ito ay mga gabi na kung saan punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng habag. Tinatawag tayo, binubuksan ng mga pintuan ng kalangitan, pintuan ng paraiso. Tinatawag tayo, ya baghiyal khairi aqbil. O ikaw na naghahangad ng kabutihan. Kabutihan dito sa mundo, kabutihan higit lalo sa iyong libingan, naghahangad ng kabutihan sa araw na haharap ka sa kabilang buhay, aqbil. Ituon mo ang iyong buong atensyon sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, sinabi rin sa atin ng mahal na propeta, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billahi wala ta'jaz. Ang marapat sa mga alipin, mag-focus sa mga bagay na makapagdudulot sa kanila ng kapakinabangan. Isabuhay natin ang hadith na ito. Namnamin natin ang hadith na ito na para tayong kinakausap, pinapayuhan mismo ni Propeta Muhammad. Ihris ala ma yanfa'uk. Mag-focus ka sa bagay, ituon mo ang iyong lakas, ang iyong panahon, ang iyong oras sa mga bagay na magdudulot sa iyo ng kapakinabangan sa iyong pangmakamundo, makapagdudulot sa iyo ng kapakinabangan sa uuwian mo sa iyong libingan, kapakinabangan sa araw na haharap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, wala ta'jaz. Mag-focus ka sa mga bagay na magiging dahilan upang makamit mo ang awa at lugod ng Allah. Wala ta'jaz. Huwag kang paghihinaan. Ista'in billah. Sabi niya, at hingin mo ang tulong ng Allah. Kaya bilang mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kabila ng
magandang kalusugan na tinatamasa natin ngayon, araw-araw hinihingi natin ng tulong ng Allah. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tulungan niyo po kami. La hawla lana wala quwwa. Wala kaming lakas, wala kaming kakayanan kung hindi niyo kami papatnubayan. Kung hindi niyo kami kakaawaan, ya Allah, tulungan niyo kami na masamba namin kayo. Na kayo ay maalala namin. Wa husni ibadatik. At masamba namin kayo sa mahusay na paraan ng pagsamba at pagsuko sa inyo. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, ilan ito sa mga paalala, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, nawa ay mapakinabangan natin. Lalo ngayon tayo ay nasa huling mga bahagi na ng buwan na ito ng Ramadan, tayo nasa huling 10 gabi na, nawa kaawaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggapin niya ang mga mabubuting mga gawa natin, patnubayan niya tayo, padaliin, pagaanin niya sa atin ang mga pagsamba. Wabillahi tawfiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب